Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng February 2025? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano meron dito? Ace of Pentacles, no? Five of Wands. Four of Swords. Damo. Ano kaya to? Kasi nag-away dito. Ito yan. Malamang. Dito nagmula. Ano kaya tong Ace of Pentacles na to? Ay! Two of Cups. Ano yun? Five na naman, no? Kaya lang, kinaklarify natin ay Ace. Ace of Pentacles. So, 4-4. But anyways, ano kaya to? So, iniisip ko kung relationship na ba to o crush lang? Four of Wands. Pero, dula. Well, romance to eh. Tingin ko romance. Kaya lang hindi ko masabi kung romance reading, di ba? Hindi ko masabi kung crush o sila na. Pero probably sila na. Kasi, kung crush, Ace yan. Dapat Ace. Ace of Cups o Page of Cups. Eh, naging 2 na eh. So, connection romance na yun. So, paano papasok tong 5 of Pentacles? Nagawa yan tungkol sa romance. Money problem siguro o insecurities. 5 of Pentacles ay insecurities o financial issues. Kaya na 4 of Wands. Paano yun? Romance. Hindi pa siguro sila nagli-live-in. Ito yung relasyon na hindi nagli-live-in. Pero magkapit-bahay sila. O magka-barangay o magka-city. Okay? Hindi sila mag-asawa. Yung bida dito, hindi mag-asawa, mag-jowa lang. Boyfriend. Sila nagsasama sa isang bubong. Magkapit-bahay sila, magka-barangay o magka-city. Okay? Malapit lang sila sa isa't isa. Isang sakay lang. Ano yung Ace of Pentacles?
tingin ko, bago pa lang sila. Kasi, ace eh. Ace of Pentacles. Bagong opportunity. Ito yung minanifest. Na-manifest naman. Pero siguro itong relasyon na to wala pang 6 months. O saktong 6 months. Saktong 6 months pababa. Okay? Yung tatamaan ng reading na to. Whether kayo mismo o ito yung kakilala nyo o idol. Basta tawag ito. Hindi pa sila masyadong matagal. Ngayon, nag-away sila sa 5 of Pentacles. Ngayon, paano tong 4 of Swords? So, nag-away, na-disconnect. Ngayon, the Moon. Well, ang dating sa akin, may someone na maraming iniisip. Ngayon, na-disconnected sila sa isa't isa. So, may someone na palagi nag-iisip dito sa the Moon. Puno ng anxiety, depression, fear. Sa the Moon. Mystery na parang na-curious sa something na unknown. O hindi pa nak-clarify. So, yun na ngayon kasi disconnected sila. No contact. Kaya ito palagi nag-iisip yung isa. So, again, ang pinagawayan ay 5 of Pentacles. Probably tungkol sa ano ba yung sinabi ko? Worry, insecurities, financial issues, o ghosting. Pero temporary problem lang naman yung 5 of Pentacles. So, hindi siya gaanong big deal. So, sabihin natin pawala-wala na lang. Kung hindi naman sabihin natin ghosting, pero nabalik din naman eh. So, pawala-wala. More like on and off connection. Sabihin natin gano'n. Hindi nyo pinagawa yan dito. Kawalan ng time, pwede. So, ano kayang outcome ng connection na to, ano? Dumaretso na tayo doon. The World. Ito, justice to. Kaya na nga, sa napansin ko, may mga deck na yung 11 na justice, nagiging strength, tulad nito. Tapos yung strength card na 8, nagiging justice. Kaya minsan nalilito rin ako. Pero sa case na to, since nakasulat naman strength, kaya gawin ko na lang siyang strength card, okay? Dahil malilito ako. Oh, Knight of Swords. Ito maganda. The World. So, magsi-celebrate. Okay? Magsi-celebrate kasi babalik ang communication.
So, dahil babalik yung communication, doon na papasok tong strength card natin na this time, hindi na siya magiging pawala-wala yung tao dito. Ganun, on and off. O hot and cold. Hot and cold. Mm-hmm. So, ano pa? Yun yung celebration. Babalik yung communication. Hindi na siya mapawala-wala. At yun na yung celebration. So, maganda, di ba? Happy ending naman. Pero sa February lang yun. Hindi natin masabi kung hanggang kailan yung strength card. Pero February lang kasi itong reading natin. So, hindi niyan sasakupin yung March. Pero minsan late. Minsan advance yung reading. Pero hopefully, forever na. Oh my God. Diba? Na magstay na lang. May staying power na siya sa strength card. So, sa madaling salita, asahan. Kumbaga yung outcome, asahan na stable sa buong buwan na to. Kung magbalik man itong hot and cold na tao sa buhay ninyo. O pawala-wala, on and off. Ganun eh. Anyways. Pero kung financial issues, di ba? Diba yung mga sinabi ko kanina? Worry, no? Kung nagwo-worry, insecure, may financial issues, may celebration eh. So, ibig sabihin, matatapos na yung nagkukos ng problem. Tingin ko, paano matatapos, magiging matatag kayo, lalaksan nyo yung loob nyo, at gagamitin nyo ang intellect nyo para masurpass yung mga yun, mga sinabi kong problema. Anyways, ito yung zodiac sign. Okay? Na may communication issues. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Yung partner. Partner muna bago kakilala. Partner. Libra. Cancer. Sagittarius. So, kung di man tumama sa inyo, di baka dun tumama sa kakilala nyo. O idol. Sagittarius ulit. Sagittarius ulit. Teka, ano ba ito? So, Sagittarius nga ulit. Sunod. Sagittarius ulit. Pero kakilala to itong pangalawa. Na-spread. At Libra. Parang muulit lang, no? O Libra. Kung partner, babaeng Libra. Kung kakilala, lalaking Libra. Doon to tama. Posibleng tumama. Okay? Ngayon, dito tayo sa clue. Same instruction. Kung di man to tumama sa inyo, itong clue, di baka tumama sa kakilala nyo o idol na. Short. So, probably 5'3", pababa yung height.
Kunin nyo lang info na sa tingin nyo i-fit sa inyo o sa sitwasyon nyo. May someone na mahaba ang buhok. Sobrang haba. Mas bata sa inyo. Very young eh. May someone na mas bata. So, sa case na to, curly naman. So, kulot ang buhok. So, may someone na kulot ang buhok. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Hindi ko na gagamitin to. Dahil madali mode ako. Kaya mag-end na tayo dito sa last deck. Basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kuha ko ng 3. General advice para sa buong buwan ng February 2025. Morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. Ito, contemplation. Time. Spend time alone. Meditating upon what you truly desire. Make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.